Hi, my name is Miriam Beller at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell dahil kung may bago akong upload na mga video ay updated ka sa aking mga video. Ang content ko ngayon ay tungkol kung paano natin kakausapin ang kabataan na may mabigat na problema. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na madami tayong mga babalitaan ng mga kabataan na nililigaw ng landas, nalululong sa masamang bisyo at nagpapakamatay. Nakakalungkot lang isipin na ngayong mismong araw na to, mayroon na naman nagpakamatay na kabataan at dito pa sa aming lugar. Nakakalungkot. Hindi ko alam at hindi ko maisip kung bakit nila yung ginagawa. Siguro dahil sa iniisip nila na wala na silang matatakbuhan, wala na silang mapagsasabihan ng kanilang problema. Dahil alam naman natin ang mga kabataan ngayon, very sensitive ang kanilang mga nararamdaman. Hindi katulad natin na lumaki tayo na malakas ang loob dahil noong panahon natin wala pang social media, wala pang mga nababalitaan na nagpapakamatay na kung saan nakikita nila na yun lang ang solusyon sa problema nila. Kaya ako to ginawang content na to dahil naisip ko bakit nila yung ginawa? Napakalaking tanong sa akin, bakit? Ano ang nag-udyok sa kanila na gawin yun? Nakitilin ang kanilang buhay sa maling pamamaraan. Hindi ko alam. Pero, sana maibigay ko ang tips sa mga magulang, sa mga lolo at lola, sa mga tiyo, tiya, at kung ano-ano pa man na kamag-anak sa atin, pamilya. Unang-una, kung nakikita na natin na balisa ang ating anak, lapitan natin sila. Kung yung hindi nila inaasahan na tayo ang kukuhanan nila ng loob. Kung hindi sila sanay sa'yo na seryoso ka, gawin mong comedy kahit papano. Nakunin mo lang yung atensyon niya na mag-open up siya sa'yo kung ano yung nilalaman ng puso niya at kung ano yung iniisip niya. Isipin natin na kailangan natin yun gawin para maiwasan yung pagpapakamatay o ano pa man na maisip ng ating mga anak. Unang-una, ang ibuka natin sa kanila. Huwag natin silang tatanungin na, anak, anong problema? Ang itanong natin sa kanila, nak, mukhang balisa ka. Ano bang nangyari? Ano ba ang nangyari sa araw na to? Ano ba ang iniisip mo? Pwede ko bang malaman? Para sabay tayo. Kung ano yung problema mo, sabay natin solusyonan yan. Isipin natin na parang magkaibigan lang tayo. Ganon ang sabihin natin sa ating mga anak. Kunin natin yung atensyon nila na yung hindi nila inaasahan na yun ang sasabihin natin. At ang ikalawa, ito ang napakabigat na yung ang akala ng kabataan ngayon, lugmok na sila na wala na silang ibang malalapitan. Bagkus sabihin natin sa kanila, nak, kung lugmok ka na parang hindi mo na kaya ang problema, dun tayo nakikita ng Diyos. Dun tayo nakikita ng Diyos
pero kabaliktaran sa ating nakikita. Yung nararamdaman mo na parang tinalikuran ka na ng Diyos, hindi yun totoo. Kasi oras na inilulugmok ka na, oras na parang wala ka na, walang-wala ka na, yung problema mo hanggang ulo hanggang paa, doon tayo pinapalakas ng Diyos. Kasi bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, araw-araw tayong pinapalakas ng Diyos. At kung malampasan natin yung pinakamabigat na ibigay sa atin na problema, dun hindi na tayo madadapa, hindi na tayo malulugmok, at hindi na tayo kailanman susuko sa problema. Kaya natin harapin ang lahat. Nakakalungkot lang isipin na yung kabataan na iniisip mo, nalalaki pa, mamubuhay na maganda ang buhay pagdating ng araw, magkakaroon ng pamilya, hindi na nila magagawa kasi na huli na ang lahat. Kaya kung ang maipapayo ko lang sa mga kabataan ngayon, kung na papanood nyo to, ito ang mga sabi ko sa inyo. Naranasan ko na rin malugmok, yung nadapang dapa, kahit ngayon nararanasan ko pa rin yun. Pero hindi ko iniisip na ito ay isang napakabigat at walang solusyon. Bagkus iniisip ko ito, na ito ang ibinibigay sa akin na pagsubok upang ako'y maging malakas at maging matatag pagdating ng araw. Hindi ko alam kung bakit nagawa niya yung bagay na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari at nagpakamatay yung kabataan na nabalitaan ko dito. Pero sana wala na akong mabalitaan ng ganun, kasi na nakakalungkot isipin na binigyan tayo ng buhay ng Diyos, pero hindi natin napahalagahan, hindi natin kayang pahalagahan. Tandaan natin, isa lang ang buhay, isa lang ang ating katawan. Kung ito ay gawan ng kasamaan ng ibang tao, o ikaw mismo ang gumawa sa sarili mo, nakitlin ang buhay mo, yun ang napakalaking kasalanan na gagawin natin sa ating buhay. Yun ang hindi tinatanggap sa langit, ang magpakamatay. Kaya kung ikaw isang kabataan at napapanood mo to at napakabigat na ng iyong problema, pumikit ka. Isipin mo, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pagpalo dahil alam ko dito ako lalakas. Dito ko huhubugin ang sarili ko para maging matatag sa pagdating ng napakabigat at mas mabibigat pang problema. Akin ding iwinawaksi ang aking kahinaan upang ako'y maging malakas sa mga unos at pagsubok na darating sa aking buhay. At kung hindi mo ako nabibigyan ng pagkakataon na pakinggan ang aking mga dasal, alam ko po, Panginoon, na sinagot nyo na ang aking dasal. Yun ay kung paano ko malalagpasan at masusolusyonan ang aking problema. Dun pa lang lumalakas na ang aking loob. Kaya nakakalungkot isipin, talagang napakalungkot isipin na dito pa sa amin lugar may nangyaring ganun. Kaya kung anong mangyari sa lahat ng pagsubok sa ating buhay, tandaan natin, luksuhan lang natin ito. Lundagan kumbaga at daanan. Yun lang.
ang maipapayo ko. Sana lagi tayong maging matatag, malakas, at huwag nating kalimutan na laging ipikit ang ating mata. Dahil alam natin pag nakapikit ang ating mata, alam ko doon pumapasok ang presensya ng Diyos. Kaya, kung nagustuhan nyo ang aking content ngayon, huwag kalimutan i-follow at i-subscribe nyo ako. Yun lamang po. Salamat sa inyong lahat.